Ka-express history na ito. Sa unang pagkakataon sa buong kasaysayan ng NBA, siguradong may player na may dugong Pinoy na kokoronahan bilang NBA champion ngayong 2026 season. Hindi ito pangarap lang, guaranteed na, at ang tanong ngayon sa buong basketball world, sino kaya ang unang Phil-Am champion? Si Jordan Clarkson ba, na veteranong leader ng New York Knicks, ang dating 6th man of the year na ilang taon nang dala ang bandera ng Pilipinas sa international stage? O si Dylan Harper ng San Antonio Spurs, ang rookie sensation na unti-unting ginugulat ang NBA playoffs gamit ang kanyang all-around dominance? O baka naman si Jared McCain ng Oklahoma City Thunder, ang batang scorer na nagbibigay ng apoy at energy sa isa sa pinakamalupit na young teams ng NBA ngayon. Habang winalis ng Knicks ang Cleveland Cavaliers para makarating sa NBA Finals, naglalaban naman hanggang dulo ang Thunder at Spurs sa Western Conference Finals. At dahil dito, sigurado na isang Phil-Am ang magbubuhat ng Larry O'Brien Trophy ngayong taon. Hindi lang ito simpleng basketball story, ito ay simbolo kung gaano na kalayo ang narating ng dugong Pinoy sa pinakamalaking basketball league sa mundo. At ngayong buong Pilipinas nakatutok dahil anumang mangyari rito may isang pangalan na papasok sa history book bilang kauna-unahang Pinoy-blooded NBA champion. Noong mga nakarang dekada, parang imposibleng isipin na darating ang araw na may isang player na may dugong Pinoy na magiging NBA champion. Oo, nagkaroon tayo ng mga Phil-Am sa liga, nagkaroon ng mga promising talents, pero championship level, final spotlight, Larry O'Brien Trophy, parang napakalayo noon. Pero ngayong 2026, reality na ito. At sa sentro ng usapan ay si Jordan Clarkson, ang veteranong guard ng New York Knicks na matagal nang minamahal ng mga Pinoy. Hindi lang dahil superstar siya, kundi dahil talagang niyakap niya ang pagiging Pinoy. Mula sa gilas stint niya hanggang sa pagbanggit niya ng roots niya mula Pampanga at naging simbolo siya ng Pinoy representation sa NBA. At ngayon, matapos ang mahabang journey niya sa NBA, mula Lakers, Cavaliers, Jazz hanggang Knicks, 4 na panalo na lang ang pagitan niya sa pagiging kauna-unahang Phil-Am NBA champion. Mas lalong nagiging emotional ang storyline dahil hindi naging madali ang kanyang career. Naranasan niyang ma-bench, naranasan niyang ma-trade, naranasan niyang ma-question kung kaya ba niyang maging winning player. Pero ngayong playoffs, nakita ng mundo ang value niya bilang veteran scorer at locker room leader. Kahit hindi siya ang pangunahing star ng Knicks, mahalaga ang kanyang role sa chemistry at bench production ng team at sa playoff basketball, malaking bagay yon. Habang ang Knicks ay tuluyang nananalasa sa East at winalis ang Cavaliers sa conference finals, unti-unti namang umiinit ang usapan online. Paano kung si JC talaga ang unang Pinoy champion? Sa social media, viral ang graphics ng mga Phil-Am contenders, maraming Pinoy ang nagsasabing deserve ito ni JC dahil sa tagal niyang dala ang bandera ng Pilipinas sa global basketball stage. Pero hindi lang siya ang bida rito. Sa Western Conference Finals, 2 batang Phil-Am din ang lumalaban para sa sarili nilang history. Si Dylan Harper ng Spurs, anak ng NBA legend na si Ron Harper, ay gumagawa ngayon ng rookie playoff run na sobrang nakakagulat. Ang kanyang combination ng size, defense, rebounding at playmaking ay nagpapaalala sa ilan ng young superstar trajectory. Samantala si Jared McCain naman ay naging spark plug ng Thunder, shooting, confidence, energy, eksaktong klase ng player na mahalaga sa modern NBA playoff basketball. At ang pinakamalupit dito, hindi na mahalaga kung sino ang manalo sa West dahil siguradong may isang Phil-Am na haharap kay JC sa finals path. So ibig sabihin, guaranteed na ang kauna-unahang Pinoy-blooded NBA champion sa kasaysayan ng NBA. Pero habang emotional ang journey ni JC, ibang klase naman ang dala ng bagong henerasyon ng Phil-Am stars. At dito lalong umiinit ang debate ng mga fans. Dahil kung si JC ang simbolo ng matagal na paghihintay ng Pilipinas sa NBA greatness, sina Dylan Harper at Jared McCain naman ang mukha ng susunod na era. Si Harper sa murang edad pa lang, walang takot maglaro sa pinakamalaking stage. Imagine this, rookie season pa lang niya, pero naglalabas na siya ng monster playoff performances laban sa elite competition. Hindi ito simpleng good rookie. Ang usapan ngayon ay US future superstar potential. Sa Game 1 ng Western Conference Finals, halos mabaliw ang analyst sa all-around performance niya. Scoring, rebounding, steals, playmaking, kompleto. At ang mas nakakagulat,
Hindi siya mukhang kinakabahan para siyang veterano na sanay na sa pressure ng playoffs. Kaya maraming Spurs fans ngayon ang naniniwalang si Harper ang magiging susunod na mukha ng franchise pagkatapos ng bagong dynasty era. At syempre, hindi rin nagpapahuli si Jared McCain. Kung si Harper ay calm assassin, si McCain naman ay walking energy burst. Tuwing pumapasok siya sa laro para sa Oklahoma City Thunder, biglang bumubilis ang momentum. Ang kanyang shooting confidence at fearless mentality ay eksaktong bagay na kailangan ng isang batang contender team. Kaya kahit hindi siya ang pangunahing superstar ng Thunder, ramdam na ramdam ang kanyang impact sa rotation. At ang pinakamahalaga rito, parehong bata sina Harper at McCain. Ibig sabihin, posible itong simula pa lang ng mas malaking pag-usbong ng Pinoy representation sa NBA. Noon kasi, bihira lang mabanggit ang Pilipinas sa mainstream NBA conversation, maliban kapag tungkol kay Manny Pacquiao courtside o passionate Pinoy fans. Pero ngayon, kasama na mismo ang dugong Pinoy sa championship conversation at hindi lang basta role players ang tingin sa kanila. Potential stars, potential franchise pieces, potential future face of the league, kaya grabe rin ang reactions online. Sa X at basketball communities, halo-halo ang suporta. May mga nagsasabing gusto nila si JC ang manalo dahil veteran na siya at matagal nang nirepresenta ang Pilipinas, pero marami rin ang na-excite kina Harper at McCain dahil parang simula ito ng bagong henerasyon ng film dominance sa NBA. At habang naglalaban ang Spurs at Thunder sa West, tahimik na nag-aantay ang Knicks sa finals. Nag-aantay si JC, nag-aantay ang buong Pilipinas, dahil kahit sino pa man ang lumabas na panalo rito, kasaysayan na agad ang resulta. At baka ito na rin ang simula ng mas malaki pang pagbabago sa tingin ng mundo sa Pinoy basketball talent. At sa dulo ng lahat na ito, isang bagay ang malinaw, panalo na agad ang dugong Pinoy. Maging si Jordan Clarkson man ng New York Knicks, si Dylan Harper ng San Antonio Spurs, o si Jared McCain ng Oklahoma City Thunder ang magbuhat ng Larry O'Brien Trophy, siguradong may isang pangalan na papasok sa kasaysayan bilang kauna-unahang Pinoy-blooded NBA champion. At hindi lang ito tungkol sa ring, ito ay tungkol sa representation. Patunay ito na kaya nang makipagsabayan ng dugong Pinoy sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo, mula sa mga barangay court sa Pinas hanggang sa pinakamaliwanag na ilaw ng NBA Finals, unti-unti nang naririnig ang pangalan ng Pinoy sa global stage. At ang pinakamahalagang epekto nito, inspirasyon. Inspirasyon ito para sa susunod na batang Pinoy na nangangarap makarating sa NBA dahil ngayon hindi na imposible ang championship trip. Hindi na fantasy, hindi na baka balang araw dahil ngayong 2026, kasaysayan na talaga. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ang ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.